Okay. Alam ko 40 minutes to eh. Ito may naging quiet. Legit ba yan? Check mo po sir. Yan na tayo. 9. Kanina 14. Sige guys, okay na to. Okay na to. At least 8. Okay. Tuloy tayo guys. Ito na. Wala ako sa momento. Ito guys, nakita niyo ito yung pattern na to. Ito, nag-expect ako na magiging valid siya, pero mamaya ipapaliwanag ko. Kaya ang ginawa ko, ni-note ko to ulit. At least, kumbaga, sa bawat pagkakamali natin, nag-i-improve tayo. Ang ginagawa ko, every time na magkakamali ako, kumbaga, inaalam ko kung bakit sana ako nagkamali. Yun, nakita ko nga. Guys, nakita niyo yung isang GC natin, doon ko pinapasa yung winning setup at saka mga invalid setup. Hindi, tinatanggal ko na yung mga words ko doon kasi doon puro picture lang lahat. Kaya parang cheat code natin yun. Kumbaga pag nakita nyo yung ganong setup na kapare-pareho, entryhan nyo na kagad. Kunwari, may nakikita ka na parang ito, parang okay to na setup ah. Parang katulad to sa kay coach ah. Tapos punta ka sa GC na yun, ano mo, tingnan mo yung picture kung tama ba. Yun. Ito may invalid ito na konti. Ito guys, ito yung nangyari. Nag-expect ako na dito sa 4-hour time frame na imbalance na yan, magbabounce yung price. Tapos binaba ko siya sa 1 hour time frame. Ito guys, so merong imbalance kasi dito na valid. Kaya possible babalikan talaga to. Kaya ang ginawa ko, nag-entry ako dito ng entry 1, entry ako dito para sigurado lang, nag-entry din ako dito, tsaka nag-entry din ako dyan. Yung risk ko, hinati ko. Hinati ko yung taya ko. Basta importante, kasi mamaya papaliwanag ko naman. Basta hinati ko doon, tatlong trades ako dyan. Yan. Pero computed yan guys, computed lahat yan. Yan, dito, yan, dito. Ang nangyari, yan, pumasok na yung trades ko dito. Yan. Tapos, okay, dito pasok na. Entry 2 ko, pasok na. Yung entry 3 ko, pasok na rin. Pasok na rin. Yan. Tapos ito yung nangyari, nagkaroon ng events. Alam ko, ano yun, 9:30. Yan, events yan na, guys ha. Yan, lumipad. Tapos lumipad pa ulit. Tapos, saan ba dito? Wait lang. Ito. Guys, ito guys, oh, nakita nyo may imbalance. Dito imbalance. Yan. Hindi natin kasi alam guys eh. Madalas, minsan lang sila mag-break sa imbalance pag mga tipi-tipi na. Madalas dito talaga sila nagbabounce. Dito. Kaya para sa akin, hanggat hindi pa to na-hit pa yung stop loss ko. Ito kasi yung stop loss ko guys, oh. 'Di ba nandyan yung pinaka-last. Nilalagpasan ko lang ng konti. Yan dito. Nilalagpasan ko lang yan. Yan ang laging stop loss ko. Yan. Tapos, ito yung nangyari ngayon. Pero guys, nakita nyo, 'di ba? Dito nag-bounce. Hindi lang ako nag-exit diyan kasi yung plan ko kasi dito talaga. Dito pwede ako mag-exit sa gitna. Ang pinaka-target ko ito. Ito talaga yung pinaka-target ko. Yan, ito oh. Galing sa baba. Ito, galing sa baba. Yan, pinlat ko yan hanggang dito. Ito yan, hanggang yan, ito yung pinaka-target ko talaga. Kasi mostly yan yung nangyayari. Pero saan ko nakita masyado yung invalid? Ngayon guys, valid pa to, may chance pa hangga't hindi na-hit yung stop loss natin. Anytime pwede to pwede to lumipad. Lalo na guys, ganito oh. Ito yung mindset kasi guys ng mga trader na kabisado na ng market. Every time na nandito yung stop loss mo, pag lumipad na kasi yan, ang gagawin ng mga professional trader, nag-a-adjust ng stop loss. Okay, ina-adjust na nila yan. Nandito yung stop loss mo, pag lumipad na to hanggang dito, ina-adjust na nila yan dito. Para safe na yung capital nila. Ang ginawa ng market, kung tatargetin kasi ng market yan, mostly 70% nangyayari to. 30% hindi. Ang ginawa ng market, tatargetin niya to, i-hit niya lahat ng stop loss. Ang daming nasunog dyan, ang daming hita ng stop loss dyan. Kasi dito, nag-buy. Ito guys, oh. Dito sa area na to, maraming stop loss dito.
Yan, maraming stop loss dyan. Dito, maraming stop loss. Dito may stop loss. Ang ginawa ng market, kaya kagabi, di ba, nag-update ako na sabi ko, possible lumipad to ng napakatindi kasi ang daming na-hit na stop loss. Yan, hindi ko lang alam na bumagsak pa ulit. Yun, kumbaga wala talaga kasiguraduhan. Pero 70% yun talaga lagi yung nangyayari. Every time na nakita ng stop loss diyan, ganon, kumuha ng liquidation grab, tapos sabay lipad ng big moves yung mangyayari. Pero ang nangyayari dito, boom. Ito na. Latest na ba to? Ito na siya ngayon. Kaya ngayon, ito may chance pa konti. Hanggat hindi pa na-hit yung stop loss, okay lang, hold mo lang. Huwag mo lang tatanggalin kasi part pa rin yan guys ng psychology. Ito guys ha, igigirin ko yung mitigation block. Ito. Kasi ang pinaka-pangit dyan, pag kunwari, nandito yung stop loss mo, di ba? Eh, ikaw naman, kinakabahan ka. Kasi nag-cut ka. Eh, paano pag lumipad yan? Tumama pala yung analysis mo. Eh, di double kill ka. Na-FOMO ka dito, tapos na-FOMO ka rin dito. Eh, di grabe yung mas matindi. Mas matindi. Kaya ang gagawin mo, ipahit mo na lang. Kung mahit yung stop loss mo, i-respect mo. Importante doon, tapos alamin mo kung saan ka nagkamali. Saan ba yung nag-invalid? Ganun. Basta guys, never na ako magka-cut ng stop loss. Kasi ilang beses na mas malupit kasi yung effect ng psychology dyan. Once na nag-cut ka na, tama ka sana. Okay, mas malaki yung impact niyan. Kaya yun. Ito, pwede pa guys, may chance pa kasi ito, ito kasi ano pa to order block. Yan, pasok pa, nasa blue line. Pero pag nandito na medyo yun, okay na, respect mo na. Pag na-hit na talaga yung stop loss mo, respect mo na. Hayaan nyo na. Marami pa namang part sa market eh. Kaya guys, isang trades lang yan ha. Kanina pinakita ko sa inyo anim na loss. Pero at the end of the day, panalo pa rin. Ganun guys yung tunay na trading. Okay, ngayon, coach, bakit hindi talaga siya lumipad? Saan yung pinaka ano doon? Ito guys, ito ipakita ko sa inyo. Ito talaga yung pinaka the best na hinahanap natin na setup. Yung katulad nito, ito ipakita ko ha. Yun, sakto talaga guys kasi may replay tayo, buti na lang. Okay na yung replay. Yan. Ito oh, tingnan nyo yung cheat code natin ha, sa isang GC ha. Di ba meron tayong ganito? 1, 2, 3, 4, tapos ganyan. Tingnan nyo ngayon sa GC natin guys. Yan. Di ba meron tayong ganyan, pinasa ko na picture sa 4-hour time frame. Ngayon, 4-hour time frame, gumaganito siya. Medyo hindi siya clear. Tingnan natin sa 1-hour time frame. Okay, tingnan natin. Tapos may imbalance pa to. Yan. Imbalance. Pwede mag-bounce dyan. Okay. Pwede rin dito sa mitigation block. Guys, katulad nito, tandaan nyo yung pattern natin ha. Okay, ngayon, tingnan natin sa 1-hour time frame. Guys, klarong-klaro, nakita nyo. Ito, kaya ginaganyan ko ng guys, kumbaga nilalagyan ko siya ng trend line. Kasi guys, ang tinuturo natin dito, price action, ICT concept, SMC concept, at the same time, market structure. Kompleto na lahat. Supply and demand pa. Yan. Kasi yung iba, ang ginagawa nila, tuturuan ka ng basic sa support and resistance. Kung gusto mong kumuha ng advance, tuturo sa iyo yung supply and demand, tapos SMC. Ibang bayad na naman yun. Dito na, lahat na. Pati psychology kasama na, pati one-on-one. Hindi naman ito guys, parang one-on-one na to eh. Kasi anong pinagkaiba ng isa kumpara naman sa kalahatan? Same topic lang naman. 'Di ba? May point naman, 'di ba? Ito guys, so yan. Ito guys, ito yung clear. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung sinasabi ko na, yung ganito oh. Yung may ganyan-ganyan. Tandaan nyo yan ha. Ito, saan yung entry dyan? Tingnan natin. Saan yung pinaka-entry dito na valid? Ayun, nag-touch. Sa blue line natin. Okay, nag-touch, okay. Ito guys, oh. Tandaan nyo to ha. Sabayan natin yung zigzag. Yan, dito naman papasok yung tinatawag natin na valid or fake breakout. Kabisaduhin nyo guys, nasa module natin. Gumagamit tayo dyan ng path. Ito, 1,
2. Kailangan ma-break to para lumipad. Ito kailangan ma-break para lumipad. Hanggat hindi to nabi-break, ito, huwag ka magbabay. Okay, hindi pa yan. Hindi nabi-break ko. Yan, ito. Ito guys, ito yung pinaka dapat ma-break. Ang nangyari, pagbagsak niya, sabay breakout. Ito na. Dito na papasok yung BIC natin. Coach, anong rules para malaman yung breakout, valid breakout? Una, ganito guys. Kailangan may makita ka ng ganitong bagsak. Tapos, yung pag-angat niya sa one leg, at least 2 candles. 2 candles at least. Ito, 1, 2, 3, 4. Okay, pasado na to. Tapos, yung pag-swing niya, pa-swing niya, dapat at least 2 candles din. 1, 2, pasok. Pero pag 1 lang, nagdadalawang isip ako dyan. Kaya madalas, kahit tumama pa yung ano ko, kunwari tama, kahit say 1 leg lang. Pero hindi ko talaga yan mostly pinapasukan. Gusto ko talaga at least 2 candles. Ito, 2 candles. Okay. Paano yung breakout dito, coach? Ano yung rules mo? At least 1 candle or 2 candles na solid. Solid. Yan, na solid. Ito guys, at least 2 candles. Or kahit isang candle yan, basta mag-breakout. Kahit isang candle lang. Ibig sabihin, mahaba-habang candle to. Kaso dito, sa isa, hindi yan na-breakout. Kaya may chance pa sa pangalawang candle. Ngayon, ito na. Ito na yung candle. Nag-breakout siya. Ito yung na-break niya. Kaya yan, possible lumipad yan. Yan. Okay na, valid ano na. Ito na yung pinaka-valid setup natin. Ito, tingnan nyo ha. Tingnan nyo sa picture. 1, 2, 3. Boom. Basok. Pag ganito guys, entryhan nyo na kagad pag nakita nyo yan. 4-hour setup, baba ka sa 1 hour. Minsan guys, binababa ko sa 15 minutes pag sobrang tagal talaga ng ano. Pero hanggat maaari guys, focus kayo sa 4 hour and 1 hour. Ganun lang guys, 1 hour. Kasi minsan may mga peak out sa 15 minutes eh. Siguro out of 5 sa 15 minutes, ang fake out doon 2. Kaya yun. Kaya minsan sa akin 1 hour lang talaga yung pinakasagad na. Ito guys, okay na yan. Possible, lumipad na yan. Tingnan natin. Ito guys ito yung stop loss mo dapat. Saan yung last swing dito? Ito yung last swing. Lagpasan mo na to ng konti. Dito, yan. Okay, tingnan natin. Sabihin natin nag-entry ka. Entry ka dyan, ito. Yung last swing, ito. Tingnan natin kung anong nangyari sa market. Oops. Okay, ito na yung market guys. So hanggang dito. Paano pwede yan isukat guys? Parang ganito oh. Kunin mo to at saka yung haba nito. Yan. Tapos, i-drag mo sa pinaka ganito. Yung pinaka last na swing, yan. Ang target mo dito, dalawa guys optional to. Pwedeng dito, top of the wedge, ito. Top nito, or ito. Yung tinatawag ko yan. Pwede yan. Kahit saan dyan, pwede yan. Okay? Yung top nito, or ito. Kanya-kanyang risk yan. Depende na sa inyo yan. Pero ito, pwedeng ito, pero ganyan. Okay, mamili ka lang dyan. Pero make sure lang na pag, kunwari, nag-desisyon ka dito, dapat maayos yung psychology mo talaga. Pero pag newbies ka, I think hindi mo kaya yung psychology dito. Kasi bago pumunta yung market dyan, ang daming ups and down dyan. Baka, lalo na pag tumitingin ka lagi sa market, baka ma-high blood ka. Feeling mo, babagsak na, pero lilipad pa pala. Ganon guys, ganon yung psychology sa market. Kumbaga, lilipad naman talaga siya just in case. Pero bago lumipad yan, may ganito yan oh. Yan yung nagpapahirap. Yan yung nagpapahirap sa trade. Kasi emotion. Yan o. Tama ka naman. Pero akala mo babagsak na. Bakit naging mahirap yung trade? Kasi guys, dahil dito, sa tinatawag natin na market structure. Ganyan. Kumbaga, pupunta naman talaga sa dyan. Pero, ang dami mong pagdadaanan. Kaya guys, ang pinakasekreto ko kasi dyan, na hanggang ngayon, minamaster ko talaga. Dapat lahat masterin talaga natin to. Once na nag-entry ka ng trades, panindigan mo na.
Dapat may paninindigan ka. Ilagay mo yung stop loss mo, ilagay mo yung TP mo. Once na ma-hit yung stop loss mo, kasalanan mo. Once ma-hit yung TP mo, kasalanan mo. Walang ibang may kasalanan, sarili mo. Panindigan mo lang. Kunwari ito, dito mo nilagay. Mas okay din. At least importante kasi, nanalo ka. Importante dyan mag-gains ka. Pero kung saan mo nilagay, irerespeto mo yun. Dahil kung newbies ka, dito mo na lang ilagay. Pero kung matagal ka ng trader, kumbaga bihasa ka na, alam mo na yung mga dapat gawin, depende na sa'yo yan. Choice nyo na yan. Pero sa akin kasi, pwedeng binigay ko lang sa inyo yung option. Pero ito, pwede nating tanggalin to para sa mga newbies. Dito na lang, yan. Ito na lang i-target nyo lagi, top of the wedge. Tapos, pag na-hit na yan, hanap na ng bagong setup, tapos na yan. Huwag ka nang mag-assume ng ano. Kung yan ang nilagay mo, okay na yan. Okay guys, nakita nyo to yung setup natin ha. Tandaan nyo maigi. May ganito. Yung wedge natin na pa-falling, dapat may ganito. Ito, tingnan natin sa Euro USD kung kapareho ba. Oo. Yan, pwede ko sana ano yan eh. Yan, pwede sir, pwede mag-partial profit. Pero hindi ko alam kung paano, pwede ka mag-adjust dyan ng stop loss. Basta make sure lang, pag na yung stop loss mo, irerespeto mo yun. Nako, grabe sir. Hindi ako magsasalita. Kukunin mo lang yung number nila, ganun. Tapos, ano yan, basta, abot ka pa ng ano. Pero kasi, inisto ko kasi talaga kasi idol ko yung mga ganun eh. Sabi ko, idol ko kasi to eh. Hindi ako naniniwala na kaya niyang gawin to, parang ganun. Pero nakita ko kasi sa mga advertisement, kasi ako Facebook ads din ako, 'di ba? Napasok ko kaya sa ads. Ibig sabihin sa sales 'yun. Na yung paliwanag kasi doon, 'yun, may goal talaga sila. Ang goal talaga nila hindi talaga about sa pro trader. Ang goal talaga nila e-commerce. Yan, makapagbenta talaga ng sales. Kaya 'yun. Kumbaga 'yun, doon lang na-disappoint ako kasi about sa explanation na nag-gets ko kasi yung explanation nila kasi pareho kami ng ginagawa. Nagkataon lang siguro na naging pioneer sila, yun. Pero nag-gets ko kasi yung punto doon. Ang punto kasi nila doon, paramihan talaga ng sales. Okay, kaya ako kasi tingnan niyo, 'di ba? Lagi akong nag-open lagi ng GC. Parang baliw ako doon, nagsasalita ako mag-isa. Parang ganun, 'di ba? Kasi gusto ko ma-remind. Kumbaga wala akong pakialam kahit nababad trip kayo. Basta at the end of the day, at least may makukuha kayong lesson. 'Di ba? Imbis na yun, dapat igala ko yun, dapat ganun. 'Di ba? Nandito tayo para mag-zoom. Yan. Ito guys, ito yung nangyari diyan. Kaya ito tingnan natin kung kapareho ba. Yan, kung kapareho ba ng ganito. Yan, ito tingnan natin. Ito guys, so doon ko na-realize na next time, at least isa-save ko to. Yan, tingnan nyo, ilang ano lang. Gusto ko sana may ganito. Oh. Pero ito, tingnan nyo, ilang ano lang, ilang waves lang. Parang ganito lang siya. Oh. 1, 2, 3. Ganun lang. Kaya yun, ito yung isa sa mga nakita ko tapos sa 4-hour time frame. Pero may chance pa. Tingnan natin, di natin malalaman natin yan. May chance pa naman. Kaya okay pa. Tingnan natin kung magiging invalid to, mahit yung stop loss ko, i-adjust ko to. Next time, hindi na ako mag-entry ng may ganito. Yung kulang sa ano, sa zigzag. Yan, hindi na ako mag-entry diyan, pero pwede kong entryhan to. Tapos aalamin ko kung saan ako mag-exit. Yan, dito ako ano, tapos mag-exit ako sa imbalance, pwede rin. Kumbaga ganun lang guys eh, analyze, adjust lang. Okay, the more na nagkakamali ka, the more na natututo ka. Ang mali lang naman kasi diyan, kung nagkamali ka na tapos inulit mo pa. Ganun dapat yung mindset nyo guys. Pero ganito yan. Anong pinagkaiba ng amateur at saka professional? Yan, katulad nito. Yan, ito yung setup natin. Yung iba, pag newbies ka, madidi-focus ka na. Mababad trip ka na. Hindi mo na alam yung plano doon. Kasi nabad trip ka kasi na-lose ka. Pero kung professional ka, ang gagawin mo, iisipin mo maigi. Bakit kaya nag-invalid yung setup ko? Ano kaya yung problema doon? At least next time, okay lang. At least next time, i-adjust ko na yung sarili ko. Pag nakita ko yan, alam ko na yung gagawin ko, never na yun mauulit-ulit. Ang pinagkaiba guys, thinking mindset. Yun lang, yung nagsaseparate sa successful versus unsuccessful trader is called mindset.
Kung paano kung paano mo harapin yung isang sitwasyon. It's either positive or negative. Guys, pasok yan sa psychology training. Yan yung binabayaran ng 250,000. O guys, bayaran nyo ako kasi tinuturuan ko kayo ng ganun. Guys, ito na lang. Hindi kayo naniniwala sa akin. Attend kayo. Kuha kayo ng mentorship na worth 100,000. Baka sabihin nyo doon, coach, halos, ewan ko baka mas magaling ka pa magpaliwanag doon. Pero lahat ng pinapaliwanag mo about sa trading, nandun coach sa 250,000, 200,000. Kaso ang pinagkaiba lang kasi, iba-iba kasi yung nag-explain. Mas okay kasi guys, sa aming networker dati, mas okay pag binibigay ka namin sa isang mentor pa. Para at least, mabago na naman yung mind mo. Pero pag sa akin kasi, isang mentor lang, masasawa ka. Kaya ang ginagawa ko ngayon, nagbi-build ako ng core leaders soon. Yung tipong ma-adapt niya talaga yung the way ako magsalita para at least next time may mag-share na naman na katuwang ko. Para at least mag-grow yung community natin. Okay, ito naman, coach. Bakit hindi ka nagbibigay ng free signals? Ito yan, explain ko sa inyo guys ha. Para at least next time, aware ka na rin. Kung bago ka pa magkamali. Last year, nagbibigay talaga guys ng free signals. Lahat, pati copy trading. Pero ang nangyari kasi guys, hindi talaga umaangat. Kumbaga, ibang-iba yung trade ko guys, okay na okay talaga. Pero nung nagbibigay ako ng signals, ganon, yun, apektado ako ng psychology ko. Kunwari, ako as a trader, single trade lang, sarili ko lang yung trade na pinapakinggan ko, isang pagkakamali ko lang ng SL, okay lang sa akin. Walang effect. Kumbaga, nakapag-focus ako ulit, nakakapag-TE ako ng maayos, maayos yung psychology ko. Kahit na-hit pa yung dalawang stop loss ko. Tuloy pa rin ako sa pag-trade. Pero, kapag kasi nagbibigay ako ng free signals, alam niyo yung ginagawa ko, ang mindset ko nun, lalo na pag baguhan ka, tapos may mag-PPM sa akin, coach, sumabay ako sa signals mo, kaso talo eh. Ang gagawin ko noon, naapektuhan yung mindset ko. Sabi ko, parang sinisisi pa ako ah. Parang kasalanan ko pa. Parang basta ganun. Parang imbes na makapag-isip ako ng maayos, next time, pag nagsisignal ako, dapat perfecto ah. Dapat maayos talaga. Dapat hindi na ako pwedeng magkamali. Kasi baka maraming masusunugan. Baka yung mga tinuturuan ko ng risk management, baka mag 100% risk. Kasi idol ka nila, ganito, ganyan. Ganon yung thinking ko guys. Kaya apektado yung psychology ko. Bis nakapag-isip ako ng maayos, ang thinking ko, baka magkamali ako, baka magkamali ako, baka magkamali ako. Kaya ang ina-attract ko, pagkakamali. Yung ending yun, sobrang naapektuhan talaga ako nun. Kaya yun, nung winala ko yung psychology, yung winala ko yung copy trading, winala ko yung lahat, nagtitrade ako sa sarili ko lang, guys, doon nagbago lahat, nagkaroon ako ng peace of mind. Sabi ko parang nabunutan ako ng tinik. Kaya ngayon, ang ginagawa ko, para ma-share ko yung ideas ko, nagme-mentorship ako at the same time, trading ideas. Ibig sabihin, magbibigay ako ng mga choices na pwede nyong pasukan. Papasukan nyo yun, depende sa strategy na tinuturo ko. Ganun lang. Di ba guys, okay? Di ba na-solve yung problema ko nun? Kasi guys, maintindihan nyo ako pagdating ng panahon pag gumaling ka. Kasi guys, lalamunin, kumbaga, gagraduate ka na sa technical analysis. Graduate ka na, hindi mo na iisipin yan. Kasi alam mo na yan eh. Ang ifo-focus mo na lang is pure psychology. Doon guys, doon kayo mahihirapan sa psychology. Katulad nito, ito guys, psychology to. Katulad nito, ito yung stop loss ko. O ngayon, dahil newbies ka, anong nararamdaman mo? Kinakabahan ka, di ba? Coach, baka ma-hit yung stop loss ko, coach eh. O, ma-hit yung stop loss mo, okay, na-hit yung stop loss mo. Talo ka ng isa. Eh, kanina sa pinakita kong computation, ilan yung talo mo doon? 6. Ilan yung panalo mo? 4 lang. Pero nanalo ka. Di ba nakita niyo yung point? Yun. Kasi psychology kasi guys. Ang hirap niyan. Sino si ano si Naku, ewan ko. Pero ano yan sa akin kasi sobrang bait kasi yan si coach. Sobrang idol ko talaga yan. Sinisave ko yan. Lagi ng ano. Kahit alam ko na, kasi nag-enroll din ako dyan. Pero guys, walang GC, di ba? Walang GC. Pero sa akin kasi, nababaitan ako sa kanya. Tapos sobrang idol ko talaga yun. Sinisave ko palagi yung mga video. Although na alam ko na yung turo niya, marunong na ako support and resistance, lahat, candlestick, marunong na ako niyan. Kumuha pa rin ako ng basic. Kasi akala ko nandun na lahat. Yun pala may advance, ganun. Medyo nagdalawang isip ako ng konti. Sabi ko, siyempre, wala ka ng pera, di ba? Kasi babayad ka na naman, 24K.
Tapos ang ending, hindi pa pala yun, may bago na naman. Kaya medyo naglaylo lang ako doon. Pero about attitude, okay na okay kasi. Ang hindi lang naman kasi okay sa akin kay coach, yung ano lang, yung the way sila maningil. Basta guys, yan, si ano, sa self-premium, yun. Kasi di ba nag-advertise ako ng Facebook ads. Pinuntahan ko yung self-premium. Ang si Coach Jimenez ba yun? Basta ganun. Yung Guapings. Yan. The way kasi sa magturo, kasi ako guys, network marketer ako for 5 years. Nagme-mentor, kumbaga, speaker ako sa mga crowd. Kumbaga, sanay na talaga ako kumausap ng mga tao. Everyday, nagkausap ko mga mayor, lahat. Iba-ibang klase na tao, police. Basta lahat yan, pinipresentan ko ng ano. Kumbaga, makapal na talaga ang mukha ko nun. Kaya aware na ako sa mga. Kumbaga guys, ano, alam yung tipong yung level of awareness ko. Itong tao na to, ito dapat yung pag-approach ko diyan. Itong tao na to, dapat ito, iniingatan ko yung choice of words ko. Kasi baka ito, okay lang sa kanya, ito bawal, ma-offend to. Kaya ganun guys. Kumbaga about naman sa mentorship, leadership. Kumbaga hindi naman sa pag-ano, kumbaga sanay na kasi ako doon. Kaya iniingatan ko lagi yung mga choice of words ko, baka may mga ganun. Pero kumbaga sanay ako mangilatis. Yan, nag-upgrade yung Kilatis system, ano ko, mode ko. Nakilatis ko kasi sila. Kasi kapareho ko eh. Nag-networker din sila dati mga ganun. Iba kasi yung about sa, ang goal kasi nila talaga, makapagbenta ng course ng maramihan. Kumbaga wala silang pakialam, basta ang goal nila, mahit nila yung target nila. Yung after sales, wala na. Kaya yun, ang ginawa nila, naggumawa sila ng premium worth 250,000. Titingnan nila kung may kakagat. Siyempre, 15,000 ba naman, tapos pioneer ka, tapos nakikita lagi yung itsura mo sa ano. Siyempre, magkakaroon talaga ng trust. Yun. Pero ang tanong dun, pag kumuha ka ba ng 250,000, professional trader ka na ba nun? Okay na ba kagad yung emotion mo? Hindi. Ang mangyayari doon, mag-aantay ka ulit ng 2 to 3 years para ma-master mo yung emotion about psychology. Ganun. Paano pag natalo? Mindset lang. Hindi, ano yan, okay lang yan matalo. 'Di ba kumuha ka na kunwari ng 250,000 tapos natalo ka, okay lang yung matalo kasi part yan ng game. Kasi psychology. Yun, mindset na lang. Pero bakit 250,000 pa yung singil mo? Anong point dun? Parang ganun. Pwede mo na ibenta kahit 20,000 o 50,000 lang o mga 30. Basta ganun, doon lang ako na ano kasi sobra-sobra. Sobra lang maningil yun. Pero about mentorship at saka ano, baitan, sobrang nababaitan talaga ako kay ano kasi maayos talaga na tao. Kaso yun lang, ewan ko. Siguro baka nadala lang ng ano ng ibang tao, baka may nagturo lang sa kanya na mentor na itong gawin mo, magbenta ka ng ganito. Yun lang, doon lang ako medyo na-disappoint sa sobrang grabe yung singil. Pero guys, sa tingin nyo guys, tanongin nyo ako pag ano, kumuha ka ba kayo ng ganun, magiging profitable ka na ba nun? Hindi. Sarili mo pa rin kasi yung kalaban mo dun. Paano pag kumuha ka ng 250,000 tapos nasunugan ka pa? Pero may nagme-mentor na sa inyo yan katulad nito. Ito na. Ito ang gagawin sa inyo, game plan. Guys, ito yung plano natin na 2% lang yung ilalagay mo dyan. 2%. Wala nang iba. 2% lang hindi ka masusunugan. Ganun lang. Tsaka puro psychology kasi dyan guys. Kung ano tinuturo ko, ganun na. Puro psychology, malalalim na psychology. Kung ano kanina yung topic ko, yun din yun. Yun yung mga maririnig nyo doon. Pero ang pinakaiba kasi, iba-iba kasi yung tao makakausap nyo. Okay guys, sana may natutunan kayo guys ha. Guys, baka may question pa kayo, 14 tayo. Yan, 10 minutes bago mag-end. Ito guys, wait, may setup tayo ito. Euro NCD kanina. 'Di ba kagabi sinabi ko na pwedeng may setup tayo diyan na buy. Ito yung nangyari guys, so Euro NCD. Sana 'yun? Ito. Ito. Yan. Ito yung setup natin dito. 1, 2, 3. Guys, dapat may break of structure. Ayan. Nakita nyo, may break yan. Kaya ang gagawin mo dyan, punta ka dito. Kunin mo to as order block. Okay. Ito yung kagabi. Nakita ko na kasi ito kagabi. Ito pa lang. Ganito pa lang siya bago ko sa i-set up. Sabi ko, wala, may 1, 2, 3 moves ah. Okay. Sabi ko, sige, ano to, buy set up. Pero madaling araw lang yata eh. And tapos ang gagawin mo, for hour to guys ha. Guys, tandaan nyo lagi, maghahanap kayo ng setup natin na pattern 4-hour time frame. Not 1 hour, hindi 15 minutes, hindi 5 minutes. Pero kung ganyan yung sinusundan mo 5 minutes, 10 minutes, okay lang yun.
kumbaga labas na ako doon. Kasi risk mo naman yun eh. Pero kasi yung tinuturo ko, 4 hour. Okay, tandaan nyo yun ha, 4 hour. Kasi yung iba kasi lagi nagsasabi, Coach, tingnan mo nga Coach kung may setup tayo dyan, ganito, lilipad na ba to? Ang i-reply ko lang lagi, basta may setup ka dyan, basta pasok yun sa trading plan, i-trade mo lang. Yan lang. Hindi ko sasabihin, sige mag-buy ka dyan. Kasi lilipad na yan. Eh paano pag hindi lumipad? Eh di sisisihin mo ako nun. Coach, niloloko mo ako sa natalo ako ah. O di ba ganun yan guys, kaya sana guys, tigilan niyo na guys, kakasabi sa akin na Coach, lilipad ba to Coach? Pwede na ba ako mag-buy dyan? Okay? Ang gawin mo na lang, sundan natin yung setup. Yun lang. Setup. Pwede pa siguro na tanong, Coach, paano maghanap ng tamang setup? Yun, ang re-reply ko lang ulit yung module natin. Tsaka ila-live ko yan. Yan katulad ngayon, live ngayon. Ito guys, itong nangyari. Sa 4-hour time frame may setup tayo. Gagawin mo, baba ka ng 1 hour. Tapos, wala kang choice, aantayin mo yung price na bumagsak sa blue line. Once bumagsak sa blue line yan, prone na yan na lumipad. Pwede na yung lumipad. 60% lilipad na yan without confirmation. 80% to 90% pag may confirmation, mas okay kasi tataas yung win rate mo. Basta dito, prone na to, nalilipad na to once mag-touch sa blue box. Okay, tingnan natin ha. 1 hour to ha. From 4 hour down to 1 hour. Okay, clear yun guys ha. Clear yun. Okay. Pag ganito guys, ito ulitin natin. Yung iba naatat kasi. Kunwari, nandito pa lang yung price. At least exercise to or practice. Nandito pa lang yung price. Coach, magbabay na ba ako? Coach, pwede na ba magbay? Guys, di ba usapan natin dito? Bakit ka magbabay dyan? Eh, wala sa plano natin yan. Okay, ang gagawin mo, wala. Antayin mo lang. Pwede kang mag-ano dyan. Siguro 1 hour to. Estimated mo na lang. Ibig sabihin, bawat candle dito, may count ng 1 hour. Kaya kung nandito pa lang yung price, nandito pa lang, estimate ka lang ng siguro mga 3 candle pa to. Edit 3 hours. Yun. Mag-open ako ng chart after 3 hours. Estimate ka lang or pa-alarm ka. Kunwari nakita mo to mga 11 a.m. Pa-alarm ka mga 2 p.m. or 3 p.m. Ganun lang. Estimated lang. Tapos pagtingin mo, coach, nandito na, okay. Ano nang gagawin ko, coach? Ito yan. Bigyan kita ng 2 choices ulit. Pwede ka mag-entry dyan without confirmation. Ito yung stop loss mo. Ito yung last swing kasi ito. Last swing. Pwede ka maglagay ng stop loss dyan, lagpasan mo lang ng konti. Yan. Tapos TP mo dito sa pinakataas. Yan. Pwede yan. Ang win rate nito, 60%. 60% kasi, bakit 60%? Yung 4 hour kasi, uptrend, palipad. Pero yung 1 hour kasi, pabagsak, yung pullback. Ibig sabihin, sa 1 hour time frame, against ka sa trend. Ang trend kasi pababa sa 1 hour time frame. Okay, against ka doon. Sa 4 hour naman palipad. Pero sa 1 hour, pabagsak. Kaya medyo, medyo 60% lang yung win rate mo dyan. Okay, kung gusto mo ng mas mataas, ang gagawin mo, antayin mo na mag-change to. Dapat yung 4-hour uptrend, ito naman yung 1 hour uptrend na rin. Ang gagawin mo, hanap ka dito ng W. Para mapigilan mo lang yung pagbabagsak. Tapos ito, dapat ma-break to. Itong linya na to. W lang guys, tapos ma-break to. Ibig sabihin, 4-hour uptrend. 1 hour uptrend. Eh di mas malaki yung chance mo na kasi makakasabay ka sa trend. Mas malaki yung chance na lilipad yan. Okay, ganun lagi yung mga ginagawa ko eh. Pero may time lang minsan na FOMO ka sa W. Ito katulad nito. Ito na, nag-uumpisa na yung FOMO. Ito, 2 candle, 3. Okay, ito na. Di ba nakita nyo at least 2 dapat? Ito 3, okay na yan. Ang gagawin mo, lalagpasan mo yan. Lalagyan mo yan ng line. Ang plano natin dyan, at least 2 candle. Ito, 1, 2, tapos 2 candle dito. Ito lang eh. Sa akin, dapat 2 candle. Kung 1 candle lang yan, medyo yan. Diyan talaga ako minsan nagano. Kaya ang ginagawa ko, kahit tumama pa ako, hindi ko yan tinitrade. Ito, 2, okay, pasok. 1 leg, 2 legs, ito na. Ang goal mo, malagpasan to. Pag may nakita ko ng breakout dito, at least 2 candles, papasukan ko yan.
Wala nang question, papasukan ko yan. Yan, papasok yung isang candle. Papasok yung dalawang candle. Kaya nangyari, hindi ko siya pinasukan. Pero itong tatlong candle, ayan, breakout. Ito yung reason kagabi, bakit hindi ako nag-trades. Kasi dapat, sabi ko, sana wala na to kasi gusto ko nang pumasok eh. Kasi nasa plan ko na eh. Ngayon, ito na lang, gagawa ko ng adjustment ngayon. Ito na, gagawa ko ng rules sa sarili ko na pwede nyo rin gawin. Ito yun. Pag may nakita kong basta sa 1, 2, 3 lang 1, 2, 3 lang. Gagawa ko ng plano. Sa 1, 2, 3 moves. Basta may makita kong moves na 1, 2, 3, yan. Bearish man o sabihin natin ganito. Yan, okay. Dito tayo sa bullish. Pag may nakita kong ganito, sa area na yan, basta valid to na 1, 2, 3 Okay, sa area na to, kahit 3 candles pa. Basta 3 candles. Tapos, may volume. Ayun, nakita ko pala may volume pala Okay, kasi guys, may volume guys, mas okay pa sa akin eh. At basta sa akin, at least 3 candles, tapos may volume. Yan. Basta ganun, may volume. Ito, malaki yung bayo. Tapos, tatlong candle. Basta guys, sa 1, 2, 3 lang sa counter trend, medyo hindi ko siya i-apply. Sa 1, 2, 3 lang. Kasi sagrado kasi yung lugar na to eh. Lugar pala. Yung na to, blocks na to. Yung zone na to, yung zone. Sagrado kasi yan. Ito lang sir, pag mahaba, type mo lang yung volume. Pag mahaba sir yung volume, ito kasi mga maliliit na volume, ibig sabihin, mga konti lang yung seller. Pero dito, pag may ganito, ibig sabihin, may malaking buyers na pumasok. Okay. Ano lang sir, pag mahaba, pag maiksi. Meron lang. Kumbaga, bonus lang yun. Pero kunwari, walang volume. Coach, mababa yung volume pero tatlong candle. Pero 1, 2, 3 strategy. Sige, papasok pa rin ako. Kasi ilang beses ko nang siguro guys, 4 times na napansin ko na 3 candles siya na hindi ko pinapasukan pero 1, 2, 3 moves na pattern laging tipihit. Kaya ngayon nagagawa ko na-analyze ko yon. Gagawin ko adjust. Yun, adjust ako tapos magti-take action ako. Yan, ito guys, pwede ko nang entryhan to. Yan, naka-record naman to guys, i-send ko to. Yan, entry ka dito sa green box or dito rin, pwede rin. Stop loss mo guys, ito yung stop loss Ito yung stop loss. Lagpasan mo lang ng konti. Yan. TP, yan, depende yan sa TP. Yan. Ito guys, so minsan nakaka-FOMO kasi pag dito yung target ko, dapat 1:2. Kaya minsan ang ginagawa ko dito, nilalagay ko sa gitna. Ina-adjust ko to. Para mag 1:2 lang. Kung ma-triggered man to, okay. Pag hindi na-triggered yan, okay lang din. Yan yung psychology dyan. Dapat may ka dyan, paninindigan. Okay, pero dito kasi hanggang dito lang yata. Ayan lumipad na. Di ba? Ibig sabihin pasok. Kaya dito dapat lang, adjust lang kayo dyan. At least 1:2. Okay. Guys, tapos na tayo guys. Sana may natutunan kayo guys Medyo napahaba tayo. Upload ko na lang to guys. Mamamatay na to. Meron tayong ilang seconds na lang. Okay, thank you sa mga nag-attend. Sana may natutunan kayo. Salamat guys.